napipilit sa totoo lang. Sinapak-sapak ko niya eh, nabutan ko dun eh. Dapat na, hindi mo pinagbuhatan ng kami anak mo. Tinulak ako na itinulak. Paano ko hindi ano eh? Sumusobra na siya. Be! Nanay, tubig. Nanay, kalma lang nanay, kalma lang. Kalma lang. Inhale, exhale. Nakakausap na ako. Inhale, exhale. Hindi siya lumaki na may ina. So parang ako inagpuno ng pagiging ina sa kanya. Pakiusap, bago po natin ipagpatuloy ang ating episode na ito, ay maging maingat po tayo sa mga bibitawan natin na komento patungkol dito. Ito yung part 2 ng video natin. Nawawala po na anak niyo? Bakit po nawawala? Panganay ko, pangalan ni Angie. Ako po ang nanay. Ano pong naging ano niyo problema? Bakit po ang tagal, parang ang tagal bago po na ano niyo na hinanap? Matagal ko na po talagang hinahanap. Saglit lang ha. Ibig ko po sabihin, yung tagal po ng panahon na yun, nandiyan lang po kayo sa Kapalungga? Isa rin po kami naghihirap sa totoo lang. Oo po, parehas po tayo. Ibig ko po sabihin, yung papa po niya, napupuntak niyo pa po. Ewan ko po sa kanila at hindi ko rin po maintindihan kung bakit nagkagano ng mga sitwasyon. Ito pong yung lola daw po niya ang nagpalaki sa kanya. So since nung mamatay daw po last year ba, yung lola niya? Yun po ay nakausap Bibili pa ka ang muna dito, lola no? niya. Ay hindi pa pwede kasi mga ano to, hindi pwedeng iba ang camera. Halika, maigat malaman na yan. Alam niyo na po yung naging kwento ng ano niya? Kaya ganito po yung, yung lola po na nag-alaga sa kanya. Opo. Nakiusap po kay Nanay Glyza noon. Baka po hindi ito alam ni Angelica kaya masama yung loob niya. Nakiusap po na huwag mo muna sa akin kukunin itong mga bata hanggat Ano ka nabubuhay bibili ako. Oo. Kunin mo sila sa akin pagpatay na ako. Hindi po niya nabalitaan na wala na yung lola. Wala po akong kaalam-alam sa Opo. nangyari. Nang maniwala po kayo hindi. Hindi ko alam po anong nangyari sa mga anak ko. Be! Huwag naman sana ako Ben! sisihin ng mga anak ko kasi wala akong pinala. Halika dito, Be! Kasi po yung kwento po niya, kaya po ay nakarating sa amin. Yan po ay kwento lang niya ha, sa akin. Since nakaklase po siya ng anak ko, yan po, yung kwento po niyan is nung magkasakit yung anak ko, na hospital po yun. Na-dengue tapos nagkaroon siya ng infection sa UTI. So sabi ko, dito muna siya, samahan yung anak ko kasi barkada naman niya itong bunso ko. Ay ngayon po, so umuwi po kami August, magkakatapusan siguro yun. Kasi 10 weeks, almost 11 days kami doon sa St. Peter po sa hospital. Pag uwi ko, sabi ko umuwi ka na be, baka hinahanap ka na ng papa mo. Tapos, after mga 3 days po, yun, nag-chat sa anak ko na pinalabas ko yung kanyang gamit, yung kanyang damit, yung kanyang unat. So ako po nag-alala. Kaya yung tricycle po nung aking pamangkin, hinaram ko, pinagasolinahan ko, sabi ko sunduin. Kasi baka mapano, babae po baga. Yung isa nga daw po yung anak niyo pa ba yung isa? Oo. Lumayas na. Matagal ko na silang po ako. hinahanap. Sabi ko sunduin. Well, sinundo siya. Sabi ko dito ka na muna. Sabi ko dito ka na muna. Sabi kong ganyan. So ako na po yung nagparal kasi Ang sabi ko alam ng sayang. mga tao, patay na ako. Ay. Hindi ho ako patay, buhay ako. Matagal ko na mga batang yan, hinahanap ko na yan noon pa. Dali ka muna. At sa pagkakataon na ito ay sinusubukan nga siyang palabasin ng tao na kumupkup sa kanya upang makausap si Nanay Glyza. Yung anak ko po, nagsisilos na dyan. Kasi minsan siya po lahat ang pinagsasabi ko. Yung anak ko, napapabayaan ko na siyempre po, nahawa di ako. Hindi siya lumaki na may ina. So parang ako inagpuno ng pagiging ina sa kanya. Kahit siya tanungin niyo, wala siyang ano sa akin. Sa ibang taon. Pinag-aaral ko siya. Pag nawala na pamasahe yung anak, halimbawa, ang budget nila 300, 200. Pag po nawalan po siya ng pamasahe, halimbawa, ikaw na muna pumasok, yung anak ko hindi ko pinapapasok. Yan po, alam nila yan. Grabe. Oo, yun po ang ano ko. Mga tao pa lang ganyan. Kasi gusto ko po siya, nakatapos lang siya. Pag nakatapos ka po ikaw, Ipaliwanag ko po ang panig ko, nanay. so ayaw kasi hindi ko lang pasok ko. Nakapin niyo po, baka ano. Awa naman ako dito kay nanay. At dito nga ay akala namin magiging maayos ang kanilang pag-uusap, ngunit Ayoko! Lumabas ka na doon! Uy! Be! Tabo yan! Huwag ganyan, Be! Hindi naman, hindi mo alam yung kwento kasi. Hindi mo rin
Maniwala ka sa Hindi kasi. Ang tatay mo, may karagaman Yung na lola ko lahat. kasi Ano man ang mga naging reaksyon dito ng anak ni Nanay Glyza, dapat natin siyang unawain dahil sa hirap ng kanyang pinagdaanan. sabi ng mga kaanak na kukunin. Ano niya? Ayaw niya umalis dito. Kaya sabi ko, Hinahanap ko kayo bakasyon magkakapatid. sa Laguna kako at Ayaw ko sa akin, anak, hindi na ako papipili. Talaga! Hindi. Naawa din naman ako. Sa totoo lang po. Iwanan ka dito! Kita ko lahat! Dito nga ay mararamdaman natin na hindi biro ang pinagdaanan ng mga anak ni Nanay Glyza habang wala siya sa piling ng mga ito. Malis ka na! Ayoko sa'yo! Hindi ka nakapili na lalaki! Tinan mo yung tsara ng lalaki! Asawa mo ngayon! Ha? Lumayas ka! Alayasin mo ako, anak! Alayasin mo! Sinasantan! Tinan mo kung tatanggapin ka! Huwag mo na akong tanggapin! Hindi talaga! Sa totoo lang, anak! Nasaan ka? Kailangan ka namin! Andun ako! Lumayas ka kasi! Makinig ka, Nili! Kailangan ng paliwanag! Makinig ka! Sa totoo lang! Saktan mo ako ngayon! Nalimutan mo ako ang ina mo! Pero sa totoo lang, Nili! Hindi kita kinalimutan! Anak! Kahit makalimutan mo ako! O sige, Nene, kung yun ang gusto mo, talaga, masusunod. Pero sa totoo lang, pipilitin kong hanapin ang mga kapatid ko. Kahit mamatay pa ako sa harapan mo. Hanapin mo kung magpapahanap sa'yo. Galit na galit sila. Sinabi ni Kumare, nasasama daw ang mga anak, ang mga kapatid mo. Hindi tingnan mo kung sasama. Malalaki na yun, malalaki na kami. Hindi na natin kailangan. Lumayas ka! Ganyan ba ka pinalaki ng lola mo? Ganyan ka rin ba pinalaki ng tatay mo? Wala kang alam. Dito nga ay naganap na ang hindi namin inaasahan na magagawa ni Nanay Glyza sa kanyang anak dahil tila taliwas ito sa pinag-usapan namin bago kami dito pumunta na makikipag-usap siya ng maayos at mahinahon sa kanyang anak. Ngunit eto na nga ang nangyari. Ito ang tandaan mo, Nene. Wala ta rin akong pakialam sa iyo. O sige. Kung mag-uusap tayo ng maayos, Nay. Hindi ko po ina-expect na sasaktan niyo lang. Dapat na hindi mo pinagbuhatan ng kami anak mo. Tinulak ako na itinulak. Paano ko hindi yan? Sumusobra na siya. Hindi nga nay, masama kasi yung loob niya. Hindi niya. Kung masama din ang loob niya, mas masama din ang loob ko. Kasi Dahil hindi niya ako pinakinggan. Hindi nga po. Pinagtulakan niya ako. Ano ako? Basura. Hindi po kasi kayo nagkakaintindihan, Nay. Dapat Kung ayaw na niya sa akin, hindi na ako magpipilit sa totoo lang. Yan ang apekto ng mga mag-anak ko. Nilason nilang lahat ang isip ng mga bata. mabait naman po yung anak niyo, Nay. Mabait, tinulak niya ako. Wala na akong pakailan kung mabait niya. Gusto ko na umuwi. Ayaw din niya sa akin. Ay, di ba? Ayaw ko na At rin saka Nay Glyza, pinapasok po kayo ni ate dito ng maayos. Bahay niya to. Dapat po huwag tayo magpapakita ng Ganyan din gano'n. pala ang dadatnan ko sa babaeng yan. Kahit po anak niyo. Malaki po yung pagkukulang mo sa kanya, nanay. Malaki nga pagkukulang ko, pero wag niya naman akong ipagtabuyan na parang hayop na asong ano. Namili ako ng lalaking minahal ko. Papanood na ganyan. Dapat po talaga kailangan unti-untiin nyo. Hindi po mabibigla po Oo. yung ganyan. Sa totoo lang Dapat po Nay. inuutay-utayan Nanay Glyza, hindi pinipersa. Hindi po yung ganyan. Agad-agad po paglapit At saka po, kailangan tanggapin po kayo. Kung talagang sincere po talaga kayo, pwede naman tayo ditong bumalik-balik. Hindi na ako babalik. Ayaw ko nang bumalik kung ganyan din ng madadatnan kong bata. Dito nga ay hindi na naiwasan ni Nanay Glyza na mag-walk out pero makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik din naman siya rito. Napakabait nito ni ate, siya yung nag-kup dito kay ano. Sinakripisyo ko po na, taguwid, kahit kami po naghihirap ay sinakripisyo ko po siya na makagraduate para kahit man sa electronic ay makatrabaho siya, mapaayos ang buhay. Kung gusto mo ka ako mag-aral next year, lahat ng pinagtrabahoan mo, ipunin mo ka ako. Hindi ako makikialam, basta makagraduate ka na ang kasabay niya. Hindi ko sabi nga nila baka magkakaso ako. Sabi ko, hindi ko yan, alam niya, hindi ko siya minamaltrato or ano. Mas ano pa nga ako saan to. Nagagalit pa nga ito minsan. Lahat nasa kanya ang ano ko.
lahat ng gamit, lahat ng ano niya. Parang siya po yung inuuna ko bago siya. Kaya minsan nagsiselos to, nagkikwento sa school sa mga klase na lalaki. Pero sinapak-sapak niya po yung anak niya. Hindi dapat po ganun. Dapat inuutay-utay. yata. Natural po yun. Kaya lang po, bilang po ikaw, bagulang ka, nagsusumamo ka, natanggapin ka, magpakita ka po ng ano, hindi yung tama yun. sinapak-sapak po niya nabutang ko dun eh. Sa liit po ng katawan ng bata. Kaya talagang inawakan ko yung kamay niya, kahit siya magulang, ako po yun. Nung dumating po dito, halos, katanungin niya po yung mga katabing ano ko, ako po yun. Nagkwikwento sa kanila, minsan naiyak po ako sa kawalan, pero tinataguyod ko po yan para makaano siya. May asawa po kayo, Nay? Meron po, nagagraba po. Ayan nga po, nanguta akong konti, tapos ini-jollibee ko po sila para kahit pa paano man po bagay ano din yung bata. Pwede na ano? Lahat ang gusto niya. Dahil tita, sarap ng Domingo. Sige, bumili ako 2 kilo. Pabibili namin. Ang saya-saya niya kanina. Akala ko hanggang doon na lang yung ano. Tapos ganito lang pala yun. Kung gusto niya po, ibigay niyo yung address niyo sa akin. At kami po minsan nagsisimbang magkapatid. Ayun niya akong tanggapin. Hindi na yun ako nakahanap para sa anak ko. Pero ito may papangako ko sa anak ko hanggang maaari. Hahanapin ko pa yung ibang mga kapatid niya. Nabalita ko pa nasa Maynila. Huwag po kayo mag-alala at ito lang po ang anak na malapit na ang aalagaan ko po yung anak niyo, hindi po yan mapapaano sa akin. Alam ng mga kalapit ko po dito ang ugali ko dyan. Masigit pa po sa anak ang tuhin ko dyan, no? Kita nyo naman. Masasabi siguro sa inyo niya na kahit yung aking anak ay Salamat. huwag po kayo mag-alala at aalagaan po yan. Kahit mamatay na po. Ay, huwag naman. Huwag naman po. Nakita ko lang ang anino ng anak ko. Nagpunta dito yung mga tita niya. Yung anak daw ni Kuya Landong Kadag. Nagpunta dito. Sabi niya, kinukuha at siya daw magpapaaral ng college. So ako, hindi ko kaya magpaaral ng college dahil wala rin naman ako. Willing naman akong ibigay kung gusto niya. Problema po, ayaw. Ayaw niya. So, Ano din naman ang nilason sa mga anak ko. hindi ko po alam sa ano niyo. Ako po, bilang magulang din, ramdam ko kayo. Anytime naman po na ito lang po kami. Na ito lang po ang bahay namin. Wala naman po pwede kayong bumisita. Mali mo, utay-utay ko siyang paliwanagan. Dahil nakilala ko ako na pong bahala. Ako po hindi naman masamanta. Mali niyo po, utay-utay ko siyang paliwanagan. Ganito. Kahit anong mangyari, nakikita mo naman, nanay pa rin yan. Kahit anong sama. Tulad yan, gagraduate na yan. Oh, di ba? Gagraduate, 2 anak ko ang gagraduate ngayon. Ano be? Kaya, pahinga na tubig kung pa ka doon sa ano. Tubig pa yung sila. Tulad niyan, gagraduate ng anak niyo. Baka gusto yung masilip siya ngayong mag-iwan kayo ng contact niyo, pwede ko kayong, may cellphone number kayo, may FB kayo, pwede ko kayo. Yata kayo nila. Kami na lang po, pwede niyo kontakin parang po kami. May ang tatapusan ng graduation nila, 2 ang aakitan ko na. Anytime naman po, lapit lang naman po. Tulungan niyo siya. Hindi ko rin po kayo masisi na sila sa kanila. Marami naman tayo dito pwede mag-ayos sa kanya. At ng mga oras na ito habang nag-uusap sila dito sa labas ay naando naman ako sa loob, kausap ko ang anak ni Nanay Glyza dahil humingi rin ako ng paumanhin sa nangyaring ito. Inhale, exhale. Inhale, exhale lang po, Nay. Huwag niyo po. Inom. Kinakausap naman. Inom. Nabigla kaming lahat nang bigla na lang bumagsak si Nanay Glyza at nahilo. Nay, kalma lang, Nay, kalma. Ganito ka na anak Inom mo. ko dito na, Nay. Matas ka muna. Relax lang. Malapit lang naman pala ito eh. Kaya Malapit-lapit. lapit na lapit. Wala kang bake. Ayun po, meron na pinaidan ko na po siya nung wala pa akong mix na. Lilibang-libang ko muna. Ano naman siya. Hindi ko pa pwedeng persain na yun at sama talaga ng loob. Gustuin ko man. Basta po may time kayo pag pumasyal na lang kayo. Mali mo, utay-utay natin ay mag-step muna tayo. Hindi natin pwedeng agad-agad ay
Bakit baga, pag nanliligaw, agad-agad, kailangan sundap. Siyempre po, ano-ano lang, step-step po na to. O, hindi ko natin pwede. Grabe po yung nangyari dito sa pagkikita. Di namin ito in-expect. Di namin nasahan na ganito yung mangyayari. Na nasaktan ni Nanay Glyza yung kanyang anak. So, mamaya po ipapaliwanag ko. Basta iniamon na natin mag-usap doon ng walang camera. At sa usap ko na din ng walang camera. Napaliwanag ko sa kanya kung ano yung mga dahilan din ni Nanay Glyza kung ba't nangyari itong mga bagay na ito. At pinaliwanag niya na rin sa akin kung bakit masama yung loob niya sa kanyang magulang. So, unexpected talaga. Mamaya papaliwanag ko na lang. Babalik ako mamaya. Alright, so ngayon pauwi na kami. At maraming pangyayari na behind the camera. Kasi syempre lalo na si Angel, ayaw na niya ng makita siya sa camera. Kaya nga kanina, ewan ko lang din sa video natin nung una na hindi naman siguro kita Barans, hindi kita kasi madilim dun sa loob. So yun lang, boses lang talaga may maririnig nyo. At sa ngayon nga, sabi nga namin hindi pa siguro ito yung time para maging at least alam ni Nanay Glyza na okay yung mga katayuan ng anak niya. Yung dalawang anak niya okay naman daw sa Quezon, sa Manila yung isa, sa Quezon yung isa. Sabi nung ni Angelica, kausap ko kanina, okay naman daw yung sitwasyon ng mga kapatid niya. At siya rin ay napakabait na nagkup-kup kay Angelica. Talagang tinuturing na din na parang anak. At si Nanay Glyza naman, yun nga, sabi ni Nanay ay siya kasi yung unang nasaktan kanina, na nasapak siguro nung anak kasi nga gusto lang ni Nanay Glyza daw yakapin. Kaso nga siyempre masama pa yung loob at hindi naman ganun kakadali. Siguro si Nanay hindi rin nakapagtimpi, uminit din ng kasi nga parang bilang magulang parang pakiramdam niya siguro nabasto siya o kaya na din ni Nanay, napagbuhatan din ng kamay. Pero yun, humingi naman siya ng tawad bago umalis. At nangako po yung nag-aalaga kay Angelica na talagang hindi siya pababayaan. At pati po yung tita ni Angelica, nakausap ko din sa cellphone kanina. At ayun, ang mahalaga dito ay mapanatag yung isip ni Nanay na alam niyang okay yung mga anak niya. Kasi nag-iisip si Nanay noon na baka kung nasaan-saan na lansangan yung anak niya, palaboy, ganyan. At least ngayon alam na niya. Kung paano Nanay Glyza, hindi natin na-convince ngayon. Malulubag din ang kalooban ng anak ko. Nag-aantay pa rin ako ng pagkakataon. Sa ngayon, pababayaan ko muna siyang makapag-isip. At yung dalawang bata, sana naman doon sa dalawa kong anak, wag naman sana kayong mapatulad din sa atin yun na halos ipagtulakan ako na parang sana kayo mabait din kayo. Sana balang araw magkita-kita rin kayo magkakapatid dahil wala naman akong ginawang kasalanan sa inyong mga anak. Kasi yun nga, yung nangyari naman kasi dito nung nagtrabaho si Nanay Glyza nung 1 year old pa lang si Angelica sa Manila para mamasukan, para masuportahan itong mga anak niya. Makalipas siguro ang ilang taon, pagbalik niya nga may iba ng asawa yung kanyang mister. Kaya ayun na, doon na nagsimula. Tapos nakiusap yung lola ni Angelica kay Nanay Glyza daw na wag munang kukunin itong mga bata. Kapag siya'y nawala na, tsaka lang kunin. Tapos nangyari nga na hindi na ni Nanay Glyza, wala na siyang balita na wala na pala itong lola. Parang kailan lang to na wala na pala itong lola. So yun nga, sabi ko na lang din na magaling din talaga ang Diyos na pinaghiwa-hiwalay sila pansamantala sa ngayon. Kasi kung magkakasama sila baka hindi rin naman nakapag-school itong mga anak ni Nanay Glyza. Kasi nga mahirap din ang buhay nila nanay. Talagang isang kahig isang tuka din sila. So ganun ang nangyari. At least ngayon nakakapag-aral yung mga bata, makapagtapos, makapagtrabaho sila na maayos. At malay natin dumating araw kapag may mga trabaho na sila, hindi na sila nag-aaral, maisipan din nila na kausapin itong mama nila. So yun lang siguro, hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayong araw. At napakadaming unexpected talaga ngayon na pangyayari. Pero ganun talaga, hindi natin kontrolado yung emotion nila, kung ano man. Okay, hanggang dito na lang. Salamat po ulit sa mga kasama natin ngayong araw. Kay Commander, ayan, laging nakasupport, lagi natin kasama. Kay Ran, sa cameraman natin.
sa likod at kay Nanay Glyza. God bless po sa lahat ng sumusuporta dito kay Nanay. God bless po. Ganito man ang nangyari sa pagtupad namin sa munting kahilingan ni Nanay Glyza, ay naniniwala pa rin ako sa tinatawag na lukso ng dugo na darating at darating ang oras na pare-pareha sila makakapag-isip at matatanggap nila ang isa't isa at mapapatawad kung anuman ang kanilang nakaraan.